Saksihan ngayong gabi, tatlong weather system nagpaulan sa bansa ngayong araw ng Pasko. Ilang bahagi ng Bicol at Southern Luzon, baha pa rin. Mga lugar na maulan pa rin bukas, alamin. Bago sa saksi, 2 patay sa magkahiwalay na pananaksak sa Rizal. Isa sa mga biktima, sinaksak ng sarili niyang stepson dahil umano sa bayarin sa bahay. Disgrasya sa kalsada ngayong Kapaskuhan. Sa Cavite, rider, sugatan matapos ma-hit and run ng pickup. SUV, tumilapon sa ere sa Skyway. Kotse, nabagsakan. Sa Cebu, pamilyang sakay ng motorsiklo at mamamasmusana, inararo na SUV. 6 na taong gulang na bata, patay. Eroplanong magit 6 na po ang sakay, bumagsak sa Kazakhstan. Marami sa mga pasahero pinangangambahang patay. At ang Christmas greetings ng iba't ibang celebrity at kani-kanilang pamilya. Sama-sama tayong magiging karakli. Mga kapuso, sama-sama pa rin tayo sa pagsaksi sa iba't ibang bahagi ng bansa habang ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang Pasko. At kasabay po ng mga reunion at pagsasaya, hindi pa rin po naiwasan ang mga aksidente, gayon din ang masamang panahon na patuloy pa rin nakaaapekto, partikular na sa Bicol at Southern Luzon. Baha at landslide pa rin ang namemerwisyo sa Camarines Sur, Albay, Quezon Province at Laguna. Sa Marinduque, hinahanap ang isa sa mga sakay ng kotseng tinangay ng rumagasang tubig. Saksi, si Jamie Santos. Imbis na maging abala sa pag-asikaso ng Noche Buena, nagmadaling mag-akyat ng gamit ang ilang residente sa Legazpi, Albay matapos pasukin ng baha ang kanilang mga bahay. My God! Buong araw nakaranas ng matinding ulan doon. Ang kalsada sa bayan ng Santo Domingo nagmistulang ilog na. Ayon sa Pag-asa, shear line o ang pagsalubong ng malamig na hangin galing northeast at yung mainit na hangin galing silangan ang nagpapaulan sa Bicol Region. Kaya naman inirekomenda ng DOST FIVOX ang ibayong pagbabantay at paghahanda ng mga komunidad sa mga predetermined zone ng lahar sa Bulkang Mayon. Nagtulong-tulong naman ang mga rescuer at volunteer na iahon ng kotseng ito sa Santa Cruz, Marinduque. Matapos tangayin ng rumaragasang tubig habang tumatawid sa spillway. Isang pamilya ang sakay ng kotse. Ligtas ang driver at anak nito pero pinaghahanap pa rin ang isa pang sakay. Baha rin sa ilang lugar sa Camarines Sur. Sa bayan ng Lupi, inilipat sa mas mataas na lugar ang mga alagang baboy. Ang fire station na ito sa bayan ng Ragay, pinasok din ng tubig. Kabi-kabilang landslide ang naitala sa iba't ibang lugar sa Catanduanes. Lumambot ang lupa kaya gumuho kasama ang mga bato. Naantala ang mga biyahe, patuloy ang mga clearing operation. Wala, lalo na nasira yung kalsada. Oo, kanina ako'y kaldag dyan Nagkabitak-bitak at lumubog ang Sampaloc-Lucban Road sa Quezon dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. Nakaantabay ang Sampaloc MDRRMO para maiwasan ang aksidente. Nai-report na ito sa DPWH. Binaharin ang ilang bahagi ng Santa Cruz, Victoria at Los Baños sa Laguna. Sa kalsada na sinalubong ng ilang motorista ang Pasko dahil stranded sa baha sa Dilasag, Aurora. Tumaas ang tubig sa ilog dahil sa maghapong ulan kaya umapaw sa kalsada. Ilang puno rin ang natumba sa kalsada na agad tinanggal ng mga otoridad. Ayon sa DSWD, mahigit 200,000 individual na ang naaapektuhan ng shear line sa buong bansa. Ayon sa Pag-asa, iba't ibang weather system ang nagpapaulan sa bansa ngayong Pasko. Yung kanyang convergence area, doon nagkakaroon ng mga kalat-kalat na mga pagulan at posibleng mga isolated na mga thunderstorms. Nariyan din daw ang northeast monsoon o hanging amihan na nagpapaulan sa northern Luzon. At nitong hapon daw, nakakaapekto na rin ang intertropical convergence zone sa eastern part ng Mindanao. Inaasahang magiging maulan pa rin hanggang bukas sa malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Metro Manila dahil sa shear line. However, posible kasing umangat yung axis ng shear line at inaasahan nga natin na
posible na ito makaapekto sa eastern section ng Northern Luzon. So asahan natin mga Cagayan Valley. Sa mga susunod na araw, posible maging maulan na rin dyan. And then sa southern part naman, yung ITCZ posible rin na magdala ng mga paulan kahit mga bukas, and titingnan natin kung abot ba sa mga succeeding days. Magiging maulan pa rin daw bukas sa Bicol Region. Asahang bubuti na ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Desididong magsampa ng reklamo ang isang rider na nabangga na nagulungan pa ng pickup sa Bacoor, Cavite. At sa Muntinlupa naman, tumilapon sa Skyway ang isang SUV at tumama sa isang kotse. Saksi, si Nico Wahe. Masdan ng pick-up na ito na nakahinto sa Daang Hari Road sa Bacoor, Cavite kahapon, bisperas ng Pasko. Nagkabanggaan yata sila. May nakatigil na pick-up dun sa gitna ng Daang Hari. Tapos meron siyang kausap, and then moving forward, nakita naman namin na may nakastop na SUV. So parang merong accident na nangyari, nag-uusap sila. Nilampasan ng may dashcam na sasakyan ng pick-up. Pero ilang sandali pa, sumulpot na lang ang humaharurot ng pick-up. Nagpagewang-gewang hanggang sa nabanggang isang motorsiklo. Umailalim ang rider na nagulungan pa ng pick-up. Medyo mabilis yung takbo niya, and then basa din yung daan. Pag preno niya, inabot niya pa rin yung motor sa harapan. Kaso hindi niya siguro alam na nasa ilalim niya yung rider. Tapos tinabi niya, kaso nasagasaan niya. Naisugod naman sa ospital ang rider matapos isumbong ng may-ari ng dashcam sa mga pulis ang insidente. Ayon sa Bacoor Police, patuloy ang backtracking para malaman kung sino ang nagmamaneho ng pickup. Kasalukuyan ang nagpapagaling sa bahay ang rider na desididong magsampa ng reklamo. Ngayong maulan ang Pasko at maraming bumibiyahe, paalala ng mga otoridad, mag-ingat lalo't basa ang kalsada. Kaninang umaga, tumilapon sa ere ang isang SUV sa Skyway at Grade, malapit sa Alabang, Muntinlupa. Namagsakan pa ang isang TNVS na kotse. Sa kwento ng TNVS driver, lumipad mula sa kabilang linyang puting SUV, tumama sa poste at nang pabagsak na, nahagip ang kanilang sasakyan. Lipad siya eh. Paglipad niya, bumunggo siya sa poste, tapos pagbunggo niya sa poste, tumagilid. Nakaganon siya, di tumama na siya doon sa bandang windshield namin. Ligtas naman ang TNVS driver at kanyang dalawang pasahero. Tumanggi magpa-interview ang SUV driver na may galos sa likod at paika-ika maglakad. Pero paliwanag niya sa TNVS driver, Kinat daw siya ng jeep, kaya siya sumalpok doon sa pader. umaasa ngayon ang danyos ang TNVS driver, lalo't sa kaibigan niyang sasakyan. Kung umati nga lang po sa ganito, yung speed limit medyo babaan pa nga natin kasi unang-una napakaluwag po ng kalsada at madulas, nagulan po ngayon. Huwag natin samantalayin yung kaluwagan dahil baka mamaya tayo naman po ang ma-aksidente. Paalala ng isang road safety expert, mag-ingat sa pagmamaneho, lalo kapag maulan kahit papanaka-naka lang. Kung tawagin sa Tagalog, tikatik. Mas delikado yun kaysa doon sa totally boss. Yung tikatik, mas mas prone siya. Yung parang mga buha-buhangin na andun pa sa gitna. Mas madulas yun. Dapat din daw mag-ingat sa hydroplaning o yung nawawalan ng kontak ang gulong ng sasakyan sa basang daan at tila nag-glide na ito sa tubig. Kapag basang daan, huwag magmatulin. Siguraduhin din na may sapat na distansya sa sasakyan sa harap. At least one car difference talaga sila o yung range natin. Kapag ka medyo nakadikit ka, yung tendency noon, tapos may mali kang pwesto, then masyado kang close sa sinusundan mo sa sasakyan, the reaction will be different. Tayo naman ang LTO, iwasan ng biglang pagpreno. Maging alerto sa water patches at makikintab na daan. Kung nararamdaman na nawawala ang grip ng gulong sa kalsada, dahan-dahang tanggalin ang paa sa accelerator para dahan-dahan itong bumagal. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mamamasko sana kasama ang mga magulang pero trahedya ang sinapit ng 6 na taong gulang na bata sa Naga City sa Cebu. Patay ang bata matapos araruhin ng SUV ang sinasakyan nilang motorsiklo. Patungo sana sa bayan ng San Fernando ang pamilya nang banggain sila ng kasalubong na SUV. Kritikal ang lagay ng ama habang matinding sugat din ang tinamo ng ina ng bata. At ang SUV naman bumangga rin sa isang bahay. Desidido ang pamilya ng mga biktima na magsampa ng reklamo. Aminado naman ang driver ng SUV, nakatulog siya habang nagmamaneho dahil umano sa pagod.
Umaasa siyang mapapatawad ng pamilya ng mga biktima. Inihahanda na ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury, and damage to property laban sa SUV driver. Kabi-kabilang sunog ang naitala sa iba't ibang lugar nitong magdamag. Payo po ng BFP. Magdoble ingat lalo't kadalasang dumarami ang sunog habang papalapit ang bagong taon. Saksi, si Bernadette Reyes. Tulong-tulong na mga bumbero sa pag-apula sa apoy na tumutupok sa commercial establishment sa Maharlika Highway sa Barangay Daang Sarile, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Base sa paunang investigasyon ng BFP, nagsimula ang apoy sa tindahan ng mga pintura hanggang sa kumalat sa mga katabing pwesto ng gulong at pagawaan ng yelo at hamba ng pinto. Kahirapan ng pag-apula dahil sa nagkalat na kemikal. Tinatayang 1.2 million pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Warehouse naman ang nasunog sa San Rafael Village sa Navotas. Nang maapula ng apoy, tumambad ang sunog ng mga mansanas, kamatis at bawang. Mga stay, tinanong ko, sabi nila doon daw sa taas nagmula. Pero ang tingin ko sa apoy dito sa baba, doon sa mismong tinutulugan nila. Naririnig ko po may mga pumuputok, akala ko po may nagpapaputok. Tapos po lumabas po yung kapatid ko, ang laki na po ng sunog dyan, nagliliyab na po. Sa loob lang ng isang oras ay agad din nagdeklara ng fire out ang Bureau of Fire Protection sa sunog na sumiklab sa isang warehouse dito sa San Rafael Village sa Navotas. Sa loob lamang ng maikling panahon na yan ay agad natupok ang mga panindang prutas na ayon sa mga empleyado ay katumbas raw ng isang container van. Hindi lang po porkit prutas, ganun po kadali na mapatay. Kailangan po mapatay ka agad. Kaya lang, ang ine-overrolling natin ngayon para masiguro natin wala na pong apoy na kumalat. Nagkasunog din sa Tatampal Ali sa Barangay 18 Caloocan. Agad namang naapula ang sunog. Nakaligtas ang 84 anyos na babaeng may-ari ng bahay. Nagkaroon din ng sunog sa Barangay Bati sa San Juan. Wala na bahay. Magamit na ito lahat. Pati pera, lahat na. Bumalik ako sa bahay para sana isalba ko yung magamit ko sa second floor. Kaso umakyat ako sa hagdan, hindi ko na kaya kasi sobrang kapal ng usok. Parang suknip na ako. So umatras ako eh. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Base sa impormasyong nakalap ng GMA Integrated News Research, mula December 1 hanggang Pasko, umabot na sa 756 ang naitalang bilang ng sunog sa bansa. Mas mababa yan kumpara sa parehas na panahon ng nakaraang taon. Kabilang sa madalas na pinagmumula ng sunog, loose connection at paninigarilyo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Bago sa saksi, 2 ang patay sa magkahiwalay na pananaksak sa Antipolo City sa Rizal ngayong Pasko. Sa barangay Kupang, isang babae ang sinaksak ng kanyang stepson. Ayon sa mga otoridad, nagiinuman ang biktima at suspect bago mangyari ang krimen. Kasalukuyang tinutugis ang suspect. Away sa gastusin sa bahay ang tinitingnang motibo. At sa barangay San Jose, tricycle driver naman ang patay sa pananaksak. Ayon sa saksi, papasok sana sa kanyang bahay ang biktima nang pagsasaksakin siya ng 7 beses. Unang nadakip ang 3 sa 4 na suspect at sa follow-up operation, inaresto ang mismong sumaksak sa biktima. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.